Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena o Bing Guanzon. Sabi niya, Sos Maria Josep, itong pretentious dropout na analyst kinausap ng ambassadors. Tanga ba ang mga ambassadors? Is Llamas representing Risa Hontiveros? Ito, siner ni Attorney Guanzon ang post ng Di Umano. Pahayag ni Ronald Llamas. Yung, sabi ni Ronald Llamas yung mga kausap kong mga ambassadors. Sabi nila kapag nakabalik yang mga Duterte, you will be a failed state para kayong North Korea. Grabe, no? Sino naman kaya ang mga ambassadors na nakausap nitong Ronald Llamas? At ano ang kanyang katungkulan na para kausapin siya ng mga ambassador? Di ba kung ambassador ka ng Pilipinas, you are representing your country. You are the little president. Example, ambassador ng United States, ambassador ng Japan, ambassador ng China. What on earth na kung ako ang ambassador, kakausapin ko ang isang pipitsugin na political analyst? But anyway, pagbigyan na lang natin. Ito, napapansin ko pa, maraming post akong nababasa na mga iba't ibang ambassador dito sa Pilipinas palaging nagko-courtesy call kay Vice President Sara Duterte. Binibigyan nila ng karapat-dapat na respeto ang Office of the Vice President. Kaya napapailing na lang ako itong ganitong pahayag ng isang so-called political analyst na pag nakabalik ang Duterte, ang Pilipinas magiging failed state katulad ng North Korea. Okay, so ano ang nangyari sa Pilipinas nung si Tatay Digong ang presidente? Okay, bago nagka-pandemic, yung 2016, 17, 18, 19, napakaganda na po ang daloy ng ating ekonomiya. Halos lahat pataas. Ganon po ang governance ni Tatay Digong natin. Pag hindi lang nagka-pandemic, baka malayo na ang naabot natin ngayon. Grabe ang economic growth natin. Nasa 6% pataas ang yearly economic growth natin panahon ni PRRD. Naapektuhan lang nung pandemic. Ganon po kagaling na pamamalakad ng Duterte administration. Ang isang very glaring na accomplishment ng Duterte administration ay yung tourism. Naitala ang pinakamalaking foreign tourist arrival panahon ni Tatay Digong noong 2019 bago nagka-pandemic. Sobra 8 million, if I'm not mistaken, 8.4 or 8.9 million foreign tourist arrival. Pag hindi sana nagka-pandemic, ang projection na yon by 2020, kung wala lang pandemic, ma-breach na natin yung 10 million foreign tourist arrival. At sa isang taon lang, mabot ng 1.29 Chinese foreign tourist bumisita sa Pilipinas. Kaya, ang laki ng income natin sa tourism panahon ni Tatay Digong. Ngayon, ano na? Palpak ang turismo natin. For 2025, ang
Ang target is 8.4 million foreign tourist arrival. Ang dumating lang is only 5.6 million. Short tayo ng 33% sa target. Ganon kung i-compare mo ang Duterte administration at itong Marcos. Economic growth for 3 straight years, puros bagsak. Hindi natin naabot ang mga economic growth target. Puros mas mababa. With that, tapos yung international standing natin, panahon ni PRRD, ang daming gustong makipagkita sa kanya na heads of state. Even then President Trump, iniimbitahan siya sa US, hindi lang siya nagpunta. Yung top 3 leader, yung superpowers sa APEC Summit, nakikipag one-on-one dialogue si US President Trump, Russian President Putin, Chinese President Xi, kay PRRD natin sa APEC Summit. Kumpara ngayon, itong nakarang APEC Summit last year, September by October, kawawa ang Pangulo, walang gustong makipag bilateral talk sa kanya. Bakit? Alam nyo na, balitang-balita ang corruption sa Tapos, ito, punta tayo ngayon kay Llamas. Magiging failed state ang Pilipinas pag magpresidente si BP Sara? I don't think so. Kaya lang, sige na lang, pagbigyan natin lang si Llamas for the sake of discussion. Takot na takot itong si Llamas na magpresidente ang isa na namang Duterte. Kaya siya ang palaging nananawagan na dapat magka-unite ang mga anti-Duterte forces. Panahon na daw na magsama ang Leni camp at saka Marcos camp. Siya nga ang advocate ng tandem daw, Leni Robredo for President, Bongbong Marcos for Vice President. Sontok sa buwan. Kung ano-ano na lang naisip. Sige na lang. Pagsamahin nyo na lahat ang inyong puwersa at lalabanan ni BP Sara sa 2020. Tignan natin, pupulutin kayo sa kangkungan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang mataga ano gyero. So mo ni ang atop ni Lolo. So tulo na gid kayo kung ulan. So gipang sapahan na lang og cleansing kay kung ulan mutulo na gyud. So karon pila na ni katuig ang inyong balay? 16 na So 16 na katuig ang balay sa imong papa ni? Oo. So 16 na usa dayon ani na day siya. Tungod sa among kalisod ay pagidi na inis dan sa Ginoo gatan sa video. Okay. So 16 na years na usa na ani na day ang atop.
Og karon nahuman na og atop si tatay. So gitabangan siya sa iyang anak sa pag-atop og si tatay atong so tatay naayuhan na ang imong balay. So dili na katuluan. Salamat sa Ginoo. Tek na ko. Sige tay, salamat pod.